Hi guys! So ngayon ay gagawa po tayo ng general reading. Paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. At don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload ko. So tingnan natin. Unahin mo natin yung love life, okay? Sa love life. General reading pa. Collective reading para sa love life. Ano daw? Baliktad. Love reading para sa mga collective. Oops. Boundaries. Okay. So, siguro nag-create na kayo ng boundaries sa pagdating sa mga connection, sa relationship. Hindi na kayo basta nagtitiwala o nagpapapasok ng tao sa buhay nyo. Or kayo ito ng person mo, like mahal mo siya, mahal ka niya, pero kailangan mo mag-create daw ng boundaries para hindi ka masyadong masaktan. Ayan. So, totoo naman, magtira tayo para sa sarili natin. Ayan, surrender. Parang, okay, bahala na. Pero, ayan, nag-create ka pa rin ng boundaries. Parang self-love, ganun. Tingnan natin. Love reading para sa mga collective. Oh, ayan. Siguro may anak kayo nitong taong to. Or yung person mo may anak. And ikaw hindi ka masyadong nakikipag-usap. Gusto mo muna mag-explore. Or may niisip kayo dito na baka gusto nyo nang magkaanak. Pero sa nakikita ko, parang yung person mo nagpapakaisip bata, ganyan. And siguro yung connection na to affected, ano ba, nag-break ba kayo? Friends na lang kayo? Friends with benefits, ganun. At may nabuo. Ayan, busy din kayo sa kaperahan. May mga iba dito, swerte sa pera, swerte sa career, swerte sa business. So, ayan, medyo may mga pinag-awayan din kayo na mga kaibigan. Nababarkada ba isa sa inyo? Nababarkada ba yung person mo? Ganun yung nakikita ko. So, tingnan pa natin. Tingnan pa natin. Love life na collective. Nakita ko naman, mabait naman yung person mo eh. At mahal ka nito. Life ng collective. O ayan, may partnership naman sa inyo. Mahal na mahal nyo ang isa't isa. At sa nakikita ko, very passionate kayo sa isa't isa. May partnership, may pagkakaintindihan. Ayan. May LGBTQ din ako nasa sense. Ayan. Siguro, gusto nyo ng new beginning para sa inyong dalawa. At sa nakikita ko, kahit na gusto nyo ng new beginning, ano ba, nagkabalikan kayo, yun nga, kailangan mo pa rin ng boundaries. Hindi naman sinasabi na wag ka basta-basta magtiwala. Magtira ka pa rin para sa sarili mo. Ayun, may new beginning sa inyong dalawa. Love. Ayan. So, may relocation. So, magta-travel ba kayo ng person mo or long distance relationship kayo at gusto nyong magsimula ulit? And sa nakikita ko, maganda yung mga plano ninyo. Ayan. Ayan, mahal niyo isa't isa. Oh my gosh. Parang overflowing yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Long distance ba kayo? May pag-travel, may pagkikita, or gusto niyo makita isa't isa? May nakikita ko dito, may mga nanghihinayang, may mga nagsisisi, and very passionate talaga kayo sa isa't isa. Ayun, may pag-travel talaga. Magkikita ba kayo? Ayan, may communication na kita. Baka magplano kayo mag-travel, ganun. So, tingnan pa natin. Ay, ito pala, mali. Ano pang makikita natin? Shuffle pa lang. Oops, balik. Wait, sorry. Like that yung mga
love life ng collective. Sinata. Or friends pa lang kayo nitong taong to. Safety, comfort. So, nafe-feel ko, you both feel na safe kayo sa isa't isa. And, sobrang drawn kayo sa each other. Like, pinapahalagan nyo yung connection nyo. Alam mo yung nahihil nyo isa't isa, mahal na mahal nyo isa't isa pa. Ayan o. Intimacy. Very intimate kayong dalawa or naging intimate kayo. Grabe yung bonding nyo. Siguro naiisip nyo yung nagre-reminisce kayo. Nagiinuman ba kayo pag nagbabanding, ganun. And siguro namimiss nyo yun or ganito yung mangyayari in the future. Parang pag nagsasama kayo, you feel safe, nako-comfort nyo isa't isa, ganun. Ayan, so nakikita ko na siguro nagkabalikan kayo, naputol yung connection nyo. It's not necessarily a breakup. Like, parang in-end ninyo. Pero nakikita ko yung person mo, lalaki yung nagsisisi dito. And feeling niya, sobrang pagkakamali yung ginawa niyang pag-end ng connection nyo. Ayan, no? Pero ikaw, you should read between the lines. Ayan, may mga ginagawa siyang messages na hindi niya sinesend or may makaka-receive ka na dito ng message at magiging masaya ka. Wow, ang ganda naman ito. So, tingnan natin. Ano pa? Wait. Ano pa yung dapat mong malaman sa person mo? Ano pa ang dapat mong malaman sa person mo? Ano pa ang dapat mong malaman sa person mo? Pull na lang ako. Earth sign. So, ayan, baka ka-deal nyo Taurus, Virgo, Capricorn or isa sa mga sa placement niya. Ano pang dapat malaman sa person mo? Ano tong person mo? Mas logical siya. Mas ginagamit niya yung utak niya. Oh, ayan, baka air sign din siya. Yan nga, oh. Both logical, perfectionist. Parang, ano siya, mas ano yung utak niya kaysa sa emotions niya. Anong dapat malaman sa person mo? So, ayan. Siguro tinry nyo mag-move on and hindi siya available. Like, it's over. Siguro ano to? Ayan nga, baka nag-move on kayo. Pero, fated tong connection ninyo. And, kahit nag-end, may new beginning. So, baka itatry nyo ulit. Baka mag-start off kayo as friends, magta-try kayo ulit na parang slow burn relationship, ganun. Wala, mag-ingat ka ba kasi may pregnancy dito. Ayan, may pag-travel talaga. Baka magkita kayo. Oh my God, bakit ako kinikilig sa reading niyo? So, tingnan natin ano yung nafe-feel ng person mo sa'yo. Anong nafe-feel ng person mo sa'yo? Guys, kinikilig ako sa reading. Anong nafe-feel ng person mo sa'yo? Oh, na-miss ka nito. Sobra tong nagsisisi. Ayan. Gusto niya ulit ma-feel yung pina-feel mo. Oh my God. Guys, kinikilig ako sa reading. Ayan, nagbabago siya. Siguro talaga nagsisisi to at he or she is becoming a better person. Para sa'yo. Ala, napapasaya mo to. Parang sa iyo lang na-feel kahit ang dami pa niyang na-meet. The timing just wasn't right for us. Ayan, so feeling niya siguro hindi pa right timing nung nag-meet kayo or maging in a relationship. Ayan, no. Parang nagsisisi talaga tong taong to.
Sobra-sobra yung pagsisisi niya. Sobrang consistent ng reading. Sobrang direct to the point. Nakakatawa naman. So, ayun lang sa love life. So, tingnan natin sa career naman. Ano ba yan? Ba't ako kinikilig? Kinikilig ako para sa inyo. So, tingnan natin sa career. Para sa career ng collective. Gift. O yan. So, baka may matanggap ka dito na offer. Or may magregalo dyan sa trabaho mo. Or masyado kang blessed. Ayan. And baka may promotion from your boss. Ayan. Yan natin. Race. Maganda ang career. Wow. Career ng collective. Oh my God. Sa career, baka may pagdadalawang isip dito. Baka may kaaway ka dyan. Ano ba yan? Ba't ganun? Siguro nag-away kayo tungkol sa travel, ganyan. Or parang bigla ang travel to, may ka-conflict ka. And bakit ganito? May mga nai-stress sa inyo. Siguro may mga naiinggit sa inyo dahil sa promotion, ganyan. Tingnan pa natin. So, ingat lang. Baka maraming kakompetensya. Marami ka sigurong kakompetensya dyan. Maraming naiinggit. Ano ba natin? Career para sa collective. King of Wands. So, ayan. Ikaw, parang deadma ka lang. Nakikita ko na very passionate ka rin sa ginagawa mo, mahal na mahal mo yung ginagawa mo, and alam mo yung parang, hindi ka naman sa nagpapakabata, parang audience ka na lang, bahala kayo dyan mag-away. Ayan. Siguro may mga pinag-uusapan kayo dito na from the past, na nangyayari na mga papeles, ganyan, and baka yun yung conflict. Tingnan pa natin sa career. Ayan, 10 of Pentacles. Or ikaw na may mismo yung, siguro may mga anak, ginagawa mo tong nagpapakasipag ka dahil sa pamilya mo. At may nakikita ako sa career na long-term stability yung hinahanap mo. Ayun. And, ayun, may pagdadalawang isip. Siguro gusto mo mag-change ng career. Pero sobrang sipag mo, stability to. Tsaka, parang nag-i-invest ka para sa family mo. Hindi lang para sa iyo. Ayan, may mga iniisip ka someone from the past, mga na siguro mga ka-work mo, naging kaibigan mo, ganun. Ayan may ano ba to? Siguro may toxic dyan sa career mo, pero hopeful ka, masaya ka, deadma ka lang. And sa nakikita ko, marami ka talagang pangarap para sa pamilya mo. Doon napapagod ka, gusto mo lang magpahinga, ang dami mong ginagawa. So, tingnan pa natin. Saan na ba yun? Career. Career ng collective. Parang deadma ka sa kanila. Parang bala kayo dyan. Basta ako nagtatrabaho para sa pamilya ko. Ganun. Evidence. Ayan, siguro may nahuli ka, may investigation na nangyayari, and baka nga yung trouble na ganito, siguro may mga pinag-awayan kayo na parang may tinago, ganyan. Oh my God! Guys, ingat lang ha. It's retrograde. Venus retrograde and Mercury retrograde. Tapos may mga planets, nakalimutan ko na, eclipse in Aries. So, mag-ingat lang kasi mainitin ang ulo ng mga tao ngayon. Ayan. Siguro may nahuli
may nahuli dyan, or may nahuli kayo dyan na nagpainit sa ulo nyo. Ayun o, sobrang ang dami yung ginagawa, na overwhelm kayo sa sobrang daming paperworks, or ang daming client, napapagod kayo, pero focus lang kayo sa goal. Ayan. Kasi malapit na kayo sa destination nyo. Kahit maraming inggit dyan, ayaw sa inyo, or pinagchichismisan kayo, huwag kayong mabahala. Mag-focus lang kayo. Ayan o. Ang daming against. Ang daming inggit. Bakit ganon? So, tingnan pa natin ang possible the message pagdating sa career. Career ng collective. Career ng collective. Natin. Oops! There is better outcome waiting for you in the future. Ayan o. So, don't give up. Maging positive ka lang. Kung ano man yung nangyayari, huwag ka daw mag-alala. May better outcome na mangyayari in the future. Matutupad din yung mga pangarap mo. Just mag-focus ka lang sa goal mo. Okay? So, tingnan natin. Hingi tayong advice. Advice. Sorry. Great adventure. Take a risk and venture forward. Ayan. So kung may nag-iisipan ka, ayun, mag-take risk ka na. Kasi, paano mo malalaman kung hindi ka magre-risk, diba? And mag-ano ka na, mag-move forward. Marami pang mangyayari sa'yo. Iba dito siguro, gusto din mag-travel. Tingnan natin. Isip ka question, tingnan natin kung anong sasagot ni universe, okay? Natin. Oops. Success. Ayan. So, this is also a yes. At nakikita ko maganda to. Kung ano man yung binabalak mo or iniisip mo, magiging successful daw yan. And this is a great answer. Like, yes. Okay? So, ayun lang guys. Maraming salamat. Ayun no, don't stop. Sabi ko sa iyo, huwag kang mag-give up. Okay? Ayan lang po. Maraming salamat sa uulitin.